itong mga politiko na takaw na manatili sa kapangyarihan, siguro desperado na, desperate. Sobrang na pagka-desperado, hindi na nila malaman kung paano nila sisirain ang mag-amang Duterte. Ginagawa na nila ang lahat, pero mukhang hindi sila nagtatagumpay. Sapagkat sa bawat paglabag nila sa karapatang pangtao at bawat paninira nito sa dalawa, lalo naman tumataas ang pagtanggap ng tao sa magamang Duterte. Bakit natin nasabing desperado? Abay, mantakin nyo. Ang ginamit pa nila na magiging testigo sa impeachment proceedings ay hindi naman kakilala, walang ka-stature, non-entity nga eh. Hindi lang yan, ito pa pala nakakulong sa isang heinous crime. Madalit sabi, hindi maganda ang reputasyon. Kung kilala man ito, kilala ito sa kalokohan, sa kawalangian. Ginawa po nilang testigo. Pwede man tawag doon desperado na. Yes. Pagkatapos, ito namang Committee on Justice. Nagkakantara pa sila na pasinungalingan, na sila ay bias, na ginagamit lang nila yan bilang isang libreng plataforma para sila magamit nila para sa kanilang pampolitikang hakbangin. Ibig sabihin, libre nga yan, may everyday coverage. Ay may expose sa mga mukha nila, mga pangalan nila, at sa politika, kailangan kilala pangalan mo at kilala mukha ko. Gusto mong manalo. Maliban pa sa kailangan meron kang organisasyon o may pera. Yun po ang ginagawa nila ngayon. So, pinasisinungalingan nila. Pero, kasi sinasabi nila, hindi, alam po ninyo, yan ang aming mandato sa Ligang Batas. Kami ang mag-i-initiate ng impeachment, ang pagpapatanggal sa pwesto at pagdidisqualify na humawak ng pwesto ng mga tiwaling opisyales na may kasalanan ng pagtataksil sa bayan, betrayal of the public trust. Hindi pagsunod sa kanilang oath of office, kanilang tungkulin. O kaya naman nagkamit sila ng mataas na krimen. Kaya yung pong ginagawa namin, sabi nila sa Committee on Justice, ito itinatakda. At pagkatapos, meron po sinabi yung chairman nila, si Luistro. Sabi ni Luistro katunayan magkakaroon kami ng mini trial dito. Sus Maria Josep. Nung nakabanatan siya, teka muna, hindi pala mini trial. Preliminary investigation. Ang problema ho ganito, yung preliminary investigation, sabi nila, ang gagawin namin, yung parang sa piskalya. Teka muna. Kung totoo yung sinasabi nyo, bakit kayo tumutulong sa complainant? Kasi ang piskal hindi tumutulong sa complainant. Ipapaliwanag natin bakit kaya. Tapos yan ang ginagamit ng preliminary investigation. Tingnan nga natin kung totoo yung sinasabi. Tuloy mo yung tatlong paragraphs pa. Yes, Attorney Sal. In a preliminary investigation, the investigating prosecutor's task is to receive a criminal complaint, and its supporting documentary and testimonial evidence then allows the respondent to respond to the complaint and submit rebutting and exculpatory evidence, if the latter so desires. The respondent may opt to waive the right to appear before the investigating prosecutor and choose not to dispute the allegations of the complaint if the same is patently baseless. Thereafter, the investigating prosecutor proceeds to rule on the existence of a probable cause and files the criminal information in the appropriate court.
If the complainant is unsupported by credible proof or if the evidence presented is inadmissible in court pursuant to the rules of court, the complaint is thereby dismissed. The constitutional presumption of innocence is accorded the accused. The latter does not have to prove his or her innocence because the law imposes the burden of proving the guilt of the respondent on the complainant. The investigating prosecutor cannot side with any of the parties as the law requires neutrality and impartiality on the former. A compulsory process like issuing a subpoena ducis tecum for the production of documents to support the allegation of the complaint is at the behest of request of the complainant and not at the initiative of the investigating prosecutor. Should such a subpoena be issued motu proprio by the issuer, the latter becomes biased and partial. In the instant proceeding before the House Justice Committee, the latter on its own accord issued the subpoena ad testificandum on Madriaga and subpoena ducis tecum to certain government agencies to produce before it certain documents favorable to the accusers, making it glaringly clear that the probing body is assisting the complainants in proving their impeachment complaints, which is a brazen violation of the respondent vice president's rights. Yan. Ang sinasabi po natin yan, kasi hindi po ba, sabi ko kanina, pinasisinungalingan nila na hindi yun plataforma para sila namin ng pagkamang Duterte. Hindi rin yung plataforma para ang libre ang aming publisidad. Ginagawa namin yan kasi yan ang binigay sa amin ng saligang batas. At nung sinabi nga nila ng mini trial at napulaan sila, medyo bawi sila. Sabi niya, hindi, preliminary investigation lang yan. Hinahanap namin kung may probable cause. Kung merong kadahilanan na pwede namin itong i-recommenda na ituloy na ito sa Senado. So, pinagpipilitan nila ngayon. Ang ginagawa lang namin parang akin to preliminary investigation or para rin pag-iimbestiga ng isang piskal. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi nila. Ano bang ginagawa sa preliminary investigation? Meron nung maghahain ng demanda. Ang tawag ng complainant. Yung ang tawag doon demandante sa Kastila. Complainant. Yun ang demandante, maghahain ng formal na affidavit complaint. At isasama doon sa affidavit complaint yung kanyang mga prueba para patunayan yung krimen na isinasampa niya laban doon sa demandado, sa respondent, akusado. Pag naisampa na yun, yung piskal naman, bibigyan siya yung dinemanda ng notisya. O, may demanda sa'yo rito, sumagot ka. Hinggan kita na 15 araw, sagutin mo. At maglagay ka rin ng mga prueba mo. Ang gagawin ngayon ng demandado ng respondent, either, dalawa lang ang gagawin yan. Magkasasampa siya ng sagot, counter affidavit ang tawag. At pag nag-submit siya ng counter affidavit, ibigyan naman ng pagkakataon yung nagdemanda na mag-submit ng kanyang reply affidavit, sagot doon sa counter affidavit. At bibigyan naman ng pagkakataon yung dinimanda ng rebuttal. Sasagutin niya. Pagkatapos noon, magdidesisyon na. O kaya naman, kung ayaw niya magsumite ng sagot, dahil sa tingin niya, wala namang sinabi ang demanda. Hindi yata ako inaakusa ng anumang krimen. Wala yung elemento ng mga krimen. Pangalawa, wala naman siyang ebidensya. Hearsay naman. Wala siyang nakakabit sa bakal. Kapit nabi niya. Wala sabi, bahala ka rin dyan, ayoko rin dyan. So, ang gagawin ng piskal o ng investigating prosecutor, dinisisyonan niya, batay lamang doon sa complaint. Kung meron sagot, batay doon sa sagutan nila.
Pero, hindi yung maaari ang piskal kung walang ebidensya yung nagdemanda. Siya maghahanap ng ebidensya. Isusubpina niya ang isang tao para patunayan sinabi ng nagdemanda. O kaya naman, susubpinahan niya yung mga ahensya ng gobyerno. Oy, padala niyo rin yung mga dokumento rito. Hindi yung po pwede yun. Sapagkat, ang piskal, ang trabaho niya lang, pag-aralan ang sinumite sa kanya at batay doon sa mga natanggap niya, magdidesisyon siya. Wala siyang pakialam doon sa dalawa. Hindi yun siya papanig. Oh, tanong. Yun ano bang ginagawa ng piskal? Ginagawa ng Committee on Justice, ni Ministro, at ng mga iba pa. Hindi. Bakit kanyo? Hindi ba? Bago nag-umpisa yung kanilang pagdinig o hearing, in-announce na nila, we will subpoena Madriaga, we will subpoena, ano pa, the BIR, o Office of the Ombudsman, kailangan namin yung mga salin and so forth and so on. So sabi natin, teka muna, bakit kayo nagsusumpina? Wala naman request yung mga demanda. Kasi sa piskalya, yung piskal hindi mag-i-issue ng supina kung kahit na kani-kanino o padala niyo yung mga dokumento kung walang request ang complainant. Eh dito wala naman eh. Pinatawag nila si Madriaga. Wala. Meron ba request yung complainant? Wala. Moto proprio ginawa nila. Oh. Tapos, hindi naman humihingi ng mga salin. Ganon din ang ginawa nila. Noong pa, hina-announce na nila. Nung ma-realize nila, kasi napulaan na nga, pinupulaan na sila eh. Sabi niya, hindi. Pag meron ng motion sa kami magpapadala sa supina, ang problema, ang nagmo-motion, sila rin. Yung mga miyembro din. Hmm. Pinamaan ang magaling talaga itong mga ito. O, kaya tuloy, ang nangyayari sa inyo, pinagtatawanan kayo kasi ipinangangalantakan ninyo yung kamangmangan nyo. Ang katotohanan talaga dyan, pwede rin namang hindi nyo alam. Kaya lang, sinasadya nyo na lang kasi sayang ang pagkakataon na magamit nyo parang plataforma, libre ang coverage ng media, gagamit nyo pa sa pagsira ninyo. Kay Duterte, ama, Duterte anak. Hmm. O yan talaga ang katotohanan dyan, Carlo.